O, iyan po yung sikreto, mga minamahal. Iyan po yung vitamina sa ating spiritual root. Para tumibay po tayo, para lumago tayo, huwag daw po tayong lumakad sa payo ng masasama. Everybody say, Amen? So ano pong ibig sabihin yan, mga minamahal? Ibig sabihin po niyan, huwag nating papakinggan anumang payo na nagmumula sa makasalanang mundong ito. Ano man pong ginagawa ng mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, huwag natin gagayahin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say Amen. O kung anong meron dyan, yung mga ginagawa ng mga tao sa sanlibutan na hindi naman naglilingkod sa Diyos, huwag mong gagayahin. Huwag mong iidiluhin. Everybody say Amen. Do not allow ungodly ideas to influence our thinking. So isa yan, mga minamahal. Sa dapat po nating gawin para tayo po ay umugat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag daw tayo tatayo sa daan ng mga makasalanan. So ano mong ibig sabihin yan, mga minamahal? Huwag tayong maging partaker. Everybody say, Amen? Huwag makipag-compromise ang Kristiyano sa kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng huwag kang tatayo sa daan ng makasalanan. Hindi yan literal na nandoon ka sa isang lugar at ang mga tao doon ay makasalanan at nandoon ka. Hindi naman po yan yung ibig sabihin niyan. Dahil everywhere naman po ay may mga taong makasalanan. Everywhere. Everybody say, Amen. Pero ang sabi ng Biblia, huwag kang tatayo sa daan ng mga makasalanan. Ibig sabihin yan, huwag kang maging partaker. Huwag kang nakikipag-compromise sa mali at sa kasalanan. Everybody say, Amen. Magaya ng kapatid natin, kung meron tayong kapatid na alam natin na lumalabag sa kalooban ng Diyos, as a Christian, kinakailangan sasabihan mo siya. Kakausapin mo siya, paalalahanan mo siya. Kung hindi mo naman kaya, pwede ka lumapit sa mga matatanda sa iglesia. At ang Diyos, sila ang magbibigay ng maka-Diyos na payo doon sa kapatid na lumalabag sa kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sa ganon, magkaroon pa siya ng chance, mga minamahal na maituwid yung kanyang pagkakamali. So, yan yung ibig sabihin nung huwag kang tatayo sa daan ng mga makasalanan. Kasi, yan po yung nagiging hindrance sa mga panalangin po natin, mga minamahal. Pagka ang Kristiyano nagiging partaker, so isa yan kung bakit hindi umuugat ang Kristiyano. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi umuugat ang ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ano ba yung ibinibilin sa atin ng binasa po nating talata? Ano pang sinabi? Ni huwag umupo man sa upuan ng mga manlilibak. Again, mga minamahal, ito po ay metaphorical. Hindi naman literal na upuan ang tinutukoy dyan. Pero ang ibig sabihin po niyan, mga minamahal, huwag tayong makisama doon sa mga taong nanlilibak. Kasi ito, mga minamahal, yung mga ganitong klase ng Kristiyano, hindi lamang ito nanlilibak, nandadamay pa ito ng mga ibang Kristiyano na magkakasala. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Huwag daw po tayong uupo kasama nila. Ibig sabihin, huwag tayong makikiayon. Huwag tayong sasama. Everybody say, Amen. Isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi lumalago ang mga Kristiyano. Hindi umuugat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon dahil minsan, akala natin okay lang na tayo nakinig doon sa mga taong nanlilibak ng ibang tao, nanlilibak ng kapwa nila. Ang katwiran natin, hindi naman ako nagsabi, pinakinggan ko lamang. Hindi natin alam, tayo po ay nadadamay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O, yun ang sabi ng Biblia. Huwag kang umupo sa upuan ng mga manlilibak.
So kapag nagawa natin yan, mga minamahal, ang pangako ng verse 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. At ang kanyang mga dahon naman ay hindi malalanta. At anumang kanyang gawin ay giginhawa. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So hadlang kasi yan. Hadlang po yung mga ganyan, mga minamahal. Pagka sumasama tayo sa mga nanlilibak, mga minamahal, nadadamay tayo. Kaya hindi tayo umuugat sa pananampalataya, mga minamahal. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gabi. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So, para maging maugat tayo, na parang tayo'y punong itinanim sa mga siping ng agos ng tubig, ang dapat pala nating kaligayahan, ang dapat pala nating kasiyahan, ay yung mga kautusan ng mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Hindi katitisuran. Everybody say Amen. Ang sabi ng Biblia, kinakailangan yung mga kautusan ng Diyos para sa iyo, kagalakan mo at kaligayahan mo. Hindi katitisuran sa iyo ang kautusan ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, you should meditate it day and night. So ano ibig sabihin ng meditation na yan? Yan ba'y iniisip lamang natin? Yung mga kalooban ng Diyos, araw at gabi, iniisip lang natin? Sinasabi lamang ba natin yung mga kautusan ng Diyos araw at gabi? Hindi po. Pag inunawa mo maigi ang talatang yan, yung kaligayahan mo yung kautusan ng Diyos and you meditate day and night, ang ibig sabihin yan, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Araw man o gabi. Metaphorical yan. Ibig sabihin ng araw man o gabi, pagsunod sa kalooban ng Diyos at all times. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pagsunod sa kalooban ng Diyos, masaya man ang buhay, malungkot man ang buhay, may pagpapala man, may katugunan man ang dalangin o wala, susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng meditate His will day and night. Metaphorical po kasi yan. Mga minamahal, simbolo yan. Ang mensahe niyan, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pag talagang ang kaligayahan mo ay kalooban ng Diyos, sinusunod mo yan. Walang season, wala kang pinipiling panahon, oras o araw. Palagi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang pinakamaganda pa dyan, mga minamahal, kapag nasusunod natin yung verse 1, 2, and 3, ang sabi ng Biblia dyan, ano man kanyang gawin ay giginhawa. Everybody say Amen? Ano man po yung ating gawin, giginhawa. O expect mo na yan. Yung mga prayers mo, tugunin ng mahal na Panginoon. Yung negosyo mo, pagpapalain ng Diyos. Yung karamdaman mo, pagagalingin ng mahal na Panginoon. Yung mga desire ng puso mo, ibibigay ng Diyos dahil hindi magsinungaling yan. Everybody say Amen. Ano mang gawin mo ay giginhawa. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, yung mga Kristiyano nga maugat kay Kristo, sabi ng Biblia, para tayong puno na itinanim sa siping ng agos ng tubig. Napakalaki ng pagkakaiba niyan sa isang puno na itinanim sa isang lupa lamang. Dahil yung puno na itinanim lamang sa isang ordinaryong lupa, pag walang ulan, pag walang araw, malalanta. Hindi uugat. At for sure, kung ang punong yan na nakatanim lamang sa ordinaryong lupa ay hindi regular na nadidiligan, mababaw ang ugat niyan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Tayo nga, na-experience natin yan eh. Ako nung nag-aaral ako ng elementary, pagka nagbo-boy scout kami, pinagbubunot kami ng mga halaman at mga damo sa eskwelahan. At kapag nagka-camping kami, may mga inuutos yung leader namin na magbunot kayo ng mga maliliit na mga damo-damo halaman.
Minsan, may nakikita ako na yung puno mukhang matigas, yung mababang ano lang, halaman pala. Ang iniisip ko, pag hinila ko to mahirap. Kasi mukhang matibay. Eh pag hila ko, ang dali lang ang papayat ng ugat. Bakit? Nakatanim sa tuyong lupa. Pagka naman doon ako bumulot, mga minamahal, doon sa mga lupa na lagi nadidiligan at basa, hindi ko agad mahila. Malalim ang ugat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, walang pinagkaiba yan. Sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo po ay rooted in Christ, malalim ang ating relasyon sa mahal na Panginoon, hindi tayo basta-basta na nabubuwal sa mga pagsubok, problema. Hindi tayo basta-basta nai-stress. Everybody say, Amen! Bakit? Ang iyong source ng strength, hindi galing sa'yo, galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Ephesians chapter 3 verse 17. Pakibasa po. Efeso 3:17, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat ay magtumibay sa pag-ibig. Sabi po ng English, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Sabi ng Tagalog, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mga ugat ay magtumibay sa pag-ibig. Palakpakan natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Everybody say Amen? So para maunawaan natin mabuti yung meaning ng verse na to, magbibigay tayo ng simpleng halimbawa, mga minamahal. Yung mga OFW, may mga pinapangarap yan ng mga bansa na puntahan at magtrabaho. So, kadalasan naririnig natin sa mga balita, sa mga kwento, ang mga pangarap talaga ng mga kababayan nating OFW na mapuntahan talaga, Amerika, Canada, Australia, yan talaga, mga minamahal. Everybody say Amen. Canada. So, yung mga OFW na yan, yun lang po ba ang pangarap nila, makapagtrabaho lang? Yung iba, ganoon lang ang pangarap. Pero karamihan sa mga OFW na pumupunta ng Amerika, Canada, Australia, karamihan po dyan, hindi lamang ang pangarap nila ay makapagtrabaho lang. Ang pinaka-goal po nila dyan, mga minamahal, magkaroon ng tinatawag na permanent residency. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yan talaga. Marami na ako nakausap. Mga minamahal. Bakit po? Bakit permanent residency ang target ng mga OFW dyan sa mga bansang yan? Dahil po sa benepisyo. Everybody say Amen. Benepisyo, maganda. Madadala nila yung kanilang buong pamilya dyan, mga minamahal. So, yung permanenteng residency, maraming benepisyo pag OFW ka sa mga bansang yan. So, ibig sabihin ng talatang binasa po natin, mga minamahal, dapat si Kristo ay permanente din sa ating mga puso. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, yung salitang dwell o yung salitang manahan, hindi po yan temporary lamang. Everybody say amen? Hindi panandalian lang si Kristo sa puso mo. Hindi yung pansamantala lang si Kristo sa puso natin. Dapat si Kristo permanente sa puso natin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So, pag si Kristo ay naging permanenteng tumatahan sa ating mga puso, magiging katulad tayo ni Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At kapag naging katulad na tayo ni Kristo, yung benepisyo ng langit, mapapasa atin din po. Katulad ng mga OFW. Pag permanent residence na sila sa bansang yon, kung ano ang benepisyo ng mga lokal doon, ganoon na rin ang benepisyo nila. Pero kapag working visa lamang sila, limited lang yung benefits nila.
Hindi full access nila ang benepisyo. So, ganoon din yan sa Kristiyano. Kapag ang Holy Spirit sa puso mo, tumadaan lang minsan, hindi dumadami, hindi lumalago, hindi mo ma-full access ang blessing. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dapat manahan ang word na ginamit ng Bible, dwell. Pag sinabing dwell, ibig sabihin yan, permanente. Palakpakan natin ng malakas ng Diyos, mga minamahal. So, dapat maging dwelling place ng Holy Spirit ang ating buhay. Everybody say amen. Kasi mas magiging Christ-like tayo, mga minamahal. At dyan mo na ma-access yung benepisyo ng langit. Hindi na natin na kailangan isa-isahin. Kung ano mayroon na benepisyo sa langit, lahat nandoon. So bago mo makuha yung benepisyo na yun, kinakailangan maging karakter ka muna ni Kristo. Maging katulad ka ni Kristo. Nakikita sa buhay mo si Kristo. Everybody say amen. Ano ba yung karakter ni Jesus Christ? Mapagkumbaba, maibigin, matiisin, maunawain, masunurin. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ba Kristiyano malungkot? Bakit hindi para na-access yung mga pagpapala ng Diyos? Hindi fully na-access yung blessing ng mahal na Panginoon kasi hindi nagiging katulad ni Kristo. Kailangan maging Christ-like muna tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diba? Ang mahal na Panginoon masunurin. Grabe ang obedience ng mahal na Panginoon. Kahit ayaw niya na siya ipako sa krus. Nanalangin nga siya kung pwede lang, mahal na Panginoon. Sabi niya, Ama, kung pwede lang. Alisin mo ang sarong ito ng pagdurusa sa akin. Pero ang sabi naman Panginoon, not my will, but yours will be done. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So yun yung totoong obedience. Yung pinakita ng mahal na Panginoon, yung totoong masunurin, yung totoong obedience. Sumusunod ka sa Diyos kahit mahirap. Yun ang totoong obedience kahit yung hindi mo kaya. Pero dahil sinabi ng Diyos, susunod ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pag Christ-like ka na, ganoon ka. Kasi mababaw yung pagkaunawa ng iba sa obedience. Ay, sinunod ko naman yung church rules. Sinunod ko naman yung choir rules. Mga minamahal, mababaw yan ang obedience. Ang totoong obedience, yung inalimbawa ng mahal na Panginoong Jesus. Yung mahirap na bagay, kahit hindi niya kaya, sinunod niya dahil totoong sumusunod siya sa kanyang Ama. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So, ganoon din sa buhay po natin. Bago natin ma-access yung benepisyo ng langit, full access, kailangan maging Christ-like tayo. Mapagkumbaba, masunurin, maibigin, maunawain, mapatawarin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan yung karakter eh. Yan yung karakter ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, Amen. Kapag si Jesus Christ na, yung nakatira sa ating puso, siya na yung magkokontrol ng buhay po natin. Lahat ng ating desire, lahat patungkol sa kalooban ng Diyos. Lahat ng ipinagpe-pray mo, lahat puro sa kalooban na ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun na yan. Pag si Kristo na ang tumatahan sa buhay mo, sa puso mo, lahat ng gagawin mo, lahat kalulugdan ng mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Kaya kinakailangan, permanente, tumatahan ang banal na Espiritu sa ating puso para Diyos ang magkokontrol sa ating buhay. At kapag ang Diyos na po ang nagkokontrol sa ating buhay, magkakaroon na tayo ng mga spiritual fruit na magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yung pag-ibig natin, dadami yan. Yung kagalakan natin, dadami yan. Yung peace natin, dadami yan. Yung long suffering natin, dadami yan. Yung patience natin, dadami yan. Lahat ng spiritual fruit, palalaguin ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Everybody say Amen? So nakuha po natin, mga minamahal. Bago mo ma-access
yung mga blessing ng langit, kailangan ng mahal na Panginoon, permanente. Nagdudwell sa iyong puso, araw-araw. Walang day off sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? Walang day off. Pag malungkot ka, ayaw mo magpuri. Pag malungkot ka, ayaw mong sumunod. Walang day off sa paglilingkod sa Diyos. Masakit o magaan ang iyong buhay, maglilingkod ka sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, Christ-like. Di ba? Ang mahal na Panginoon, walang reservation. Nung sinunod niya ang kalooban ng kanyang ama bilang tao siya sa lupa, walang reservation. Lahat sinunod ng mahal na Panginoon. Even kamatayan, sinunod ng mahal na Panginoon. Buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse na po tayo, mga minamahal. John chapter 15 verses 4 and 7. Maganda po ating mga awit manunugtog. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 15, talatang 4 hanggang 7. Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at kayo'y sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya matatapong katulad ng sanga, at matutuyo, at matitipon, at mga iahagis sa apoy, at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at sa aking mga salita, ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo, ang anumang inyong ibigin ay gagawin sa inyo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Napakalinaw naman po ng salita ng Diyos ng amin na mahal. Ginamit na metaphor yung isang puno at mga sanga. Pinapakita po dito na yung ating buong spiritual life ay nakadepende lamang sa lalim ng ating connection sa mahal na Panginoon. Katulad ng isang sanga, hindi yan magbubunga kapag hindi yan konektado sa puno. Everybody say amen? Alisin mo ang sanga sa puno. Hindi yan mabubuhay. At lalong higit hindi yan magbubunga. Everybody say praise the Lord. Walang kakayanan yung sanga na magbunga ng sariling kanya. Walang kakayanan yung sanga na mabuhay ng saga ng kanya kung hindi konektado sa puno. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. At sino ang sanga? Tayo, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, kung tayo'y hiwalay sa mahal na Panginoon, ay wala po tayong magagawa. Ang ibig sabihin niyan, hindi yung mga literal na bagay na ginagawa natin pang araw-araw. Hindi po yan. Kapag hiwalay ka sa mahal na Panginoon, wala kang magagawa na mga bagay na eternal. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. O sige, umiwalay ka sa mahal na Panginoon, makapagtrabaho ka? Yes. Umiwalay ka sa mahal na Panginoon, makapagnegosyo ka? Yes. Pero ang tanong, kamusta ang iyong kaligtasan? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Kapag humiwalay ka sa mahal na Panginoon, anumang marating mo dito sa sanlibutan, baliwala. Walang kabuluhan lahat yan. Everybody say amen. Pero kapag nakakonect ka palagi sa puno, konektado ka palagi sa mahal na Panginoon, magbubunga ka ng mga bungang espiritual. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. At yung mga bungang ibubunga mo, habang konektado ka sa mahal na Panginoon, lahat yan naiimbak sa kalangitan. Eh, hindi naman ito ang tahanan natin sa langit, mga minamahal. So doon tayo mag-iipon ng kayamanan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Yung ating pagdalo every midweek. Mga minamahal, ang Diyos lagi nakatingin sa atin yan. Yung ating laging pagdalo during midweek service, karamihan sa atin napaka-busy, pero pumupunta dito, humahabol, mga minamahal, nakatingin ang Diyos.
Lahat ng ginagawa natin dito ay eternal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, kung hindi tayo konektado sa Diyos, kung hindi malalim ang ating ugat sa mahal na Panginoon, wala tayo dito. Everybody say amen. Eh, yung iba ang layo-layo eh. Yung iba, nababasa pa nga ng ulan. Pag inaabutan ng ulan sa biyahe, pero narito, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung iba, pagod na sa mga trabaho, sa pag-aaral, sa negosyo, pagod na po maghapon. Pero dahil mahal mo ang Diyos, maugat ka sa mahal na Panginoon, nagbubunga ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nagbubunga. Kaya nga, sabi ko po kanina, mga minamahal, yung pa lamang na dumating ka sa banal na gawain ngayong araw na ito, pinagpala ka na ng ating mahal na Panginoon. Kasi ang pagpapala naman ng Diyos, hindi naman laging nakikita natin instant yan. Mga minamahal, lahat yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Pag pupunta ka dito, ngayong araw na ito, nagbigay ka ng panahon, ng oras sa pagdalo sa banal na gawain ng Diyos, 100% kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Kumikilos siya sa problema mo, kumikilos siya sa negosyo mo, kumikilos siya sa trabaho mo, kumikilos siya sa pamilya mo, kumikilos siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Everybody say amen. Kaya nga, ang tawag dyan, spiritual fruit, long suffering. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, pag lagi tayong dumadalo sa banal na gawain, sincero, dumadalo sa banal na gawain, mas lalo tayo nagiging Christ-like. Mas nagiging katulad natin si Kristo. Kaya nga, pinagpapala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ang Kristiyano, unti-unting nadidisconnect sa mahal na Panginoon, malalaman din sa bunga. Kaya nga dapat alam din natin ito. Pag hindi ka na excited tumalo sa banal na gawain, ibig sabihin niya, unti-unti ka nadidisconnect sa puno. Hindi ka na excited, ayaw mo nang tumalo. Ayaw mo nang maglingkod. Wala nang revival. Parang routine. Mga minamahal, nakakalungkot yan. Kinakailangan sa tuwing tayo nandito sa banal na gawain, palagi tayong nare-revive ng Holy Spirit, mga minamahal. Yan ang ipinunta natin dito. Palakpakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Kaya kapag unti-unti nang nadidisconnect ang Kristiyano sa puno, mararamdaman niya yung mga bagay na yan. Ayaw mo nang dumalo. Tinatamad ka nang dumalo. Tinatamad ka nang sumunod. Wala nang revival. Hindi mo na talaga naramdaman yung tamis. Iba kasi yung matamis na presensya ng Diyos. Everybody say amen. Pag sinabing matamis na presensya ng Diyos, ang naramdaman mo, dumadaloy ang luha mo sa iyong mga mata. Everybody say amen. Kaya nga sabi ng binasa natin kanina, kinakailangan ang mahal na Panginoon nagdwell sa buhay natin. Permanente. Hindi sandali lang, hindi isang buwan lang, hindi isang linggo lang. Permanente. Dapat ang ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Gawin nating panalangin yung mahal na Panginoon, gawin mong banal mong tahanan ng aking buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kapag ang Diyos permanente tumatahan sa ating puso, sa ating isip, mga minamahal, hindi ka mayanig anumang problema, anumang pagsubok dito sa mundo, anumang gawin ng buhay na ito sa atin, mga minamahal, hindi tayo nangangamba. Mahirap kasi, mga minamahal. Come forward na po, beloved singers. Mahirap kasi kapag ang Kristiyano, mga minamahal, nayayanig ang faith, nagkakaroon tayo ng mga wrong decisions. Nangingibabaw yung emotion. As a Christian, dapat palaging mangibabaw yung Holy Spirit. Palaging mangibabaw yung pagiging spiritual natin. Para maiwasan yung mga maling desisyon sa buhay. Dahil once na nagawa mo na yan, once na na-decision mo na yan, hindi mo yan basta mababawi. Everybody say amen? Pero kapag guided ka ng Holy Spirit, mga minamahal, palagi kang gagabayan ng mahal na Panginoon. Palagi kang sasamahan ng Diyos. Bakit? Nananahan sa iyo ang Diyos. Habang tayo umaawit po, mga minamahal,